Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life. Muli po ay sasahimpapawid na ang pangunahing layunin po ay mapaabutan ng salita ng Diyos ang lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan, lalo na po yung mga nasa abroad, yung nasa kanilang mga tahanan, yung mga naka-lockdown, yung lahat ng nauuhaw sa salita ng Panginoon ay inaabot po ng programang Bread of Life para kayo po ay patuloy na dulutan ng pagkaing espiritual na siyang kailangan natin para po lalo pang maging matatag at matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Glory to Christ Jesus, glory to God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Tayo po ay magpasimula pong magkaroon ng pagbati sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang mga lugar. Diyan po sa lugar po ng New Zealand, sa lugar po ng Amerika, sa lugar po ng Singapore, ganon din po sa lugar po ng China, sa Korea, sa Japan, sa Cyprus, sa Australia, saan mang mga lugar kayo naroon ngayon, sa iba't ibang bansa. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pagbati po ng inyong lingkod. Ang programa ng Bread of Life ay muling sasahimpapawid para kayo po ay dulutan ng pagkaing espiritual na siyang kailangan po para po patuloy na mapatatag, mapaunlad ang ating buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Nais ko rin pong bumati sa ating mga kababayang dito po sa Pilipinas. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang umaga po. Sa ating mga kaibigan at kapatid sa iba't ibang lugar po ng Luzon. So, sa buong Metro Manila po, mapagpalang umaga mga mahal na kaibigan, kamanggagawa at mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. At unahin po natin ang mga taga-Antipolo New Life Church na sila po ay nag-message sa akin na sila po ay sumusubaybay na din po sa ating programa na Bread of Life. At ganun din po mga taga-subaybay at mga tagapakinig na kaibigan at ating kapartner para abutin ang mga kapatid nating Katoliko sa pangunguna ni Reverend Father Archie Griba, ang Shalom Ministry na isang charismatic group na ito po ay ginagamit ng Panginoon para po mapagministeran ang ating mga kaibigan at mga kamanggagawa, mga kababayan nating mga Pilipino. At ganun din po, saan mang lugar, saan mang dako ang mga chapter, mga manggagawa, mga gawain ng Shalom ay pinaabot ko po ang ating maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon dahil sila po ay masugid na taga-subaybay na po natin sa programang ito. Batiin din po natin ang mga kaibigan at kapatid natin sa Jesus the Rock of Salvation sa pangunguna ni Pastora Fe, diyan po sa Pasig. At ganun din po ating kaibigan at kapatid kamanggagawa, Pastor Melo Chavez, diyan po sa Pateros. At ganun din po ang ating mga kapatiran diyan sa Pateros, sa Jesus the Word of Salvation Ministry. At ganun din po, paabot natin ating pagbati sa Jesus the Answer Church sa pangunguna ng ating mahal na kaibigan at kamanggagawa, Pastor Rusty Delgado. At nais ko pong batiin din ang atin pong mga kaibigan at iba pang mga kapatiran sa iba't ibang denomination, congregation, maging anumang relihiyon. Dahil ang atin pong programa ay non-sectarian o walang anumang sekta, denomination na pinipili, ay marapat po na bawat isa ay ating tangkilikin at i-welcome sa programang ito sapagkat ang programang ito ay isinasagawa natin hindi lamang para sa isang sekta ng pananampalataya. Wala tayong pinipiling anumang sekta, reliyon at denomination. Kaya saan man kayong lugar ng Luzon, maging dyan sa Palawan, maging dyan sa Masbate City, maging sa lugar po ng Pangasinan, sa iba't iba pang
lugar ng Luzon. Magandang umaga po ang pagbati ko sa bawat isa sa ngalan po ng ating Panginoon. At gayon din ang mga kapatid natin at kaibigan dyan sa Mindanao, mula po sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, sa Davao del Sur, Davao del Norte, at ganoon din po sa mga taga General Santos City, Sarangani Province, sa mga taga Sultan Kudarat, sa mga kaibigan at kapatid po natin sa parte po ng Compostela Valley, Butuan City, gayon din po sa Surigao at sa Dinagat Island. Mayroon po tayong mga taga-subaybay din po sa Dinagat Island. At binabati rin po natin ang iba nating mga kapatid sa iba pang dako ng Mindanao sa ngalan po ng ating Panginoon. Mapagpalang umaga po. At sa mga kapatid din po natin sa iba't ibang lugar po ng Bisaya, yan po sa Cebu, sa Leyte, Samar, sa Negros, at iba't iba pang lugar ng Kabisayaan. Maayong buntag. At nagagalak po ako na ngayong umaga ay muli magsasagawa po ng live streaming, at ito nga po ay mapapanood na rin po ninyo sa YouTube. Naka-download na po sa ating YouTube, may YouTube channel na po tayo. Ito pong ating isinasagawang live streaming. Kaya po mag-subscribe na po kayo. At napakarami na po ninyong makikita po sa ating YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube ay Rodrigo Bacos. So mapapanood rin niyo po dyan ang isinadula na reenactment at dramatization ng mga taga 700 Club sa akin pong live testimony. Kaya mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Rodrigo Bacos po. At tuloy-tuloy po tayo sa ating live streaming sa programang ito ng ating isinasagawa para po patuloy na maghatid ng pagkain ng ating buhay espiritual, ang salita ng Panginoon. At ngayong umaga po, tayo po ay babasa po ng isang mahalagang bahagi ng kasulatan na kung saan po ito po yung ating pagsasaluhan ngayon. Sa aklat po tayo ng Revelation, chapter 14. At dapat po tayong patuloy na maging handa sapagkat medyo ang ating panahon ay nasa delikadong sitwasyon na. Okay. Chapter 14 ng Aklat ng Revelation o Pahayag, beginning verse 14 up to 20. Ganito po ang ating mababasa sa kasulatan. Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani, hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. Verse 17. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit, at may karit din siyang matalim, at mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Kaya inani niya at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod. Umagos mula sa pisaan ang dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim. Tayo po ay minsan pang manalangin. Panginoon naming Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay narito para po pagsalusaluhan ang iyong buhay at makapangyarihang salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bahagi ng kasulatang aming
pagsasaluhan ay maintindihan namin at magdulot sa amin, Panginoon, ng inspiration, encouragement, at magbigay ito ng pagpapasigla o pagpapainit sa aming buhay pananampalataya, sapagkat ang panahon namin at alam po namin, Panginoon, na ang mga anak mo, ang mga lingkod mo ay tunay na hindi na magtatagal sa mundong ito. Kami ay iyong kukunin na at dadalhin mo kami sa kamalig na inihanda mo sa kalangitan. At ang mga tao na hindi makakasama sa iyong gagawing pag-aani ng iyong mga anghel na gagamitin para ang mga tao ay dalhin dyan sa iyong kaharian, alam ko, Panginoon, na yung hindi makakasama, aanihin din sila. Subalit sila ay katulad ng ubas na kapag inani ay dinadala sa pisaan para pisain, na nangangahulugan na ito po ay pag-aani ng tao ng puot ng Diyos. Tulungan po ninyo kay Panginoon na maintindihan ang iyong mensahe. Magsalita po kayo sa labi ng iyong lingkod. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na alulod ng iyong mensahe sa umagang ito upang lalo pang ma-encourage ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin itong pinasulat ng Diyos kay John the Beloved na Book of Revelation, na sabi ko po ay aklat ng pahayag, na ang Diyos ay nagpahayag kay John the Beloved ng mga mangyayari o nakatakdang mangyari sa huling kapanahunan. At dito po sa aklat na ito ay dapat maintindihan po ng lahat na ito pong Book of Revelation ay may mga pangungusap po dito na mahirap pong intindihin at hindi ko po pinangangahasan na lahat po ay i-interpret. At katulad ng binanggit ko po sa mga nakaraang pangangaral ko, ang atin pong isinasagawa na pangangaral, kinukuha po natin yung mga scripture na inaakala natin na higit na kailangan ng mga tao para lalo pang mapainit at mapasigla ang buhay pananampalataya. Dahil ito pong programang ito ay naglalayon po na hindi lang po tayo pakainin ng pagkaing espiritual sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi panatilihing malakas at masigla ang ating buhay pananampalataya. At kung tayo po ay nanlalamig, tayo po ay mapainit. At kung tayo po ay nakakatulog na o tutulog-tulog na sa ating buhay pananampalataya, tayo po ay magising at manatiling gising. At hindi lang po manatiling gising, kundi tayo po ay kumilos para gawin ang ipinagagawa ng Panginoon, sapagkat siya ay darating na at ayaw niya na ang mga tao, especially ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ayaw niya na madatngan niya ito na nanlalamig. Madatngan niya natutulog-tulog. Madatngan niya na hindi handa. Ayaw ng Panginoon mangyari yon. Kaya nga, ang inyong lingkod ay ginigising ng Panginoon ng maaga at binibigyan ng mga kapahayagan na dapat ihayag sa mga tao para ang tao po ay ma-encourage, patuloy na mapalakas at mapatatag sila sa kanilang buhay Kristiyano. Upang sa mga kaganapan na mangyayari, ngayon tinatawag nating harvest time, tayo po ay gumagawa ng ipinagagawa ng Panginoon. Kasi nakakalungkot po na paspasa na ang pag-aani, pero yung mga manggagawa ay natutulog. Mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi, nakakaunti ang manggagawa, hinog na ang anihin, at dapat manalangin tayo na magpadala ang Diyos ng manggagawa. Yan po ay nasa Lucas 10:2 na sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani.
Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Ayan. So nasabi ko nga, dapat po especially tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya sa panahon ng anihan, at ito na nga yung tinatawag na harvest time, hindi tayo matagpuang tutulog-tulog sapagkat galit ang Diyos sa mga manggagawang tamad na walang ibang inatupag kundi pagpapasarap sa sarili, pagpalaki ng tiyan, at pag-i-invest ng mga bagay sa mundong ito. Kahit na Kristiyano ka, hindi natutuwa sapagkat harvest time, dapat lahat tayo busy na magtrabaho sa kaharian ng Diyos. Amen. So sa topic natin ngayon, patungkol sa babala, ito yung bakit po babala? Katulad ng nabanggit ko kanina, panahon ng anihan, maraming natutulog, marami yung kukuya-kuyakoy, easy-easy ba? At hindi sila nag-iintindi ng mga trabahong dapat nilang gawin. Alam mo ninyo, sa panahon ng anihan, ay dalawa ho ang dapat nating makita. Sapagkat dalawang uri ng pag-aani ang mangyayari. Sa binasa nating scripture ay maliwanag na makikita po natin doon na ang unang anghel ay lumabas na may dalang karet. Alam mo yung karet? O, mga taga-Bisaya, alam na alam yung karet. Yung mga ginagamit ng mga nagtutuba, pangkarit ng yung usok ng niyog. Kinakarit po yun para makakuha sila ng tuba, yung katas ng niyog, na masarap inumin yun kapag bagong kuha doon sa puno. Pero nakakalasing po yan. So, gamit po yan ng mga magtutuba. Pero meron din pong karit, sa amin naman po, pangkawit, na gamit naman sa pag-harvest po ng niyog. Parang karit din po yun, pero nilalagay dun sa dulo ng kawayan para anihin yung niyog. So, ito pong karit na binabanggit po dito, hindi po ito literal na may anghel na darating, dala-dala ang karit. Kundi, ito po ibig sabihin ay harvest time, pag-aani po ito, na isasagawa po ng mga anghel ng Diyos. Kaya lang, sabi ko sa inyo, dalawang klase itong tinutukoy na pag-aani. Yung pag-aani ng mga anak ng Diyos, mga pag-aani sa mga mananampalataya para sila ay dalhin sa lugar na inihanda ng Panginoon. At meron ding pag-aani naman na gagawin sa mga hindi anak ng Diyos, sa mga anak ng dyablo, sa mga paparusahan sa buhay na ito, at paparusahan pa sa impyerno. Sapagkat yung dalawang anghel na binanggit dito, magkaiba yung function nito sa pag-ani. Yung unang pag-ani ay gagawin ng mga anghel para sa mga anak ng Diyos, tumutukoy sa mga Kristiyano o mga believers. At doon sa mga tao na mga ligtas din sila, kaya lang kinakailangang madalhan sila ng mabuting balita, matanggap nila yung mabuting balita, pero sila'y kabilang na sa talagang sa sinapupunan pa lang ng ina nila, ay may panawagan na ang Diyos sa kanila, na kapag sila napangaralan, makirinig nila yung mabuting balita, iyon yung magiging daan na sila po ay maha-harvest. Para bang doon sa panahon ni Cornelio na si San Pedro ay inutusan, si Cornelio ay may takot sa Diyos, matulungin sa kapwa, at namumuhay sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi pa rin sapat para siya ay ma-harvest. Ibig sabihin, hindi pa yun talaga yung qualification para siya ay makasama sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Kinakailangan ipadala si San Pedro at ibigay ang isang mahalagang impormasyon patungkol kay Jesus Christ. Kasi malibang matanggap at makilala ng tao bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo, hindi siya magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat kung ang tao ay pwede nang maligtas nang walang Jesus, walang sinampalatayanan, walang knowledge tungkol kay Jesus,
ay hindi na sana si Cornelio pinapuntahan kay Pedro. Kasi, makikita naman niyo yan sa Lucas chapter 10, napakabuting tao na ni Cornelio. Pero pinadala pa doon si Pedro kasi kailangan yung kabutihan mo ay hindi sapat yun para ikaw ay maligtas. Kailangan makilala mo yung Jesus, ang tagapagligtas, na nagligtas, ang dakilang manunubos na nagtubos at nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya si Cornelio, kahit mabuting tao na, mayroon pa rin San Pedro na pinadala para ipakilala sa kanya ang Panginoong Hesus, matanggap niya si Hesus, maranasan niya si Hesus, at matanggap niya ang Espiritu Santo. Kasi kung walang Jesus, walang Holy Spirit, wala kang tatak ng Diyos, kahit mabait ka, mahirap ka pa rin na makasama doon sa mga tao na i-harvest ni Lord para dalhin sa kanyang tahanan. Naintindihan po natin. So, kailangan talaga mayroong mangangaral ng mabuting balita, kasi yung pangangaral ng mabuting balita, ang isang paraan, yung pinakakarit kasi, salita yan ng Diyos na kung saan ito ang gagamitin para ma-harvest, makatanggap ang tao, para sila po ay makabilang doon sa mga dadalhin sa tahanang inihanda ng Diyos sa kalangitan. Makikita din naman po natin yan dito din po sa Book of Revelation, na kung saan ay maliwanag po sa bahaging ito ng kasulatan sa chapter 14 ay makikita po natin sa verse 6, sabi dito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan at wika. Ito ang isinisigaw niya, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya, dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, dagat at mga bukal. O ayan. So, tingnan po ninyo, halos magkakasama po ito Pag sigaw nitong may dala ng karet na, sige na, anihin mo na, sapagkat hinug na ang anihin. At doon sa binasa natin sa scripture sa Luke chapter 10, ay maliwanag po, nung suguin po yung 72 disciple, doon sa verse 2, ay sinabi nga, hinug na ang anihin at manalangin kayo na magkaroon ng maraming manggagawa. So, ibig sabihin, may angel na namamahala sa anihan, at yung mga tagapag-ani na kasama na o mga gagamitin ng Diyos para ang tao ay maani at madala sa kanyang kaharian, ay itong mga nangangaral ng mabuting balita. Kaya nga sabi dito, dalaika nung angel ang mabuting balita, ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo. Ang ibig sabihin, yung tinatawag na harvest time na gagawin ng mga angel ng Panginoon, ay gagawin po ito ng mga taong nangangaral ng mabuting balita, na sila po ay papatnubayan ng mga angel ng Panginoon para po ito ay kanilang maisagawa, at ang sabi po ito ay dadalhin sa buong mundo. Kung kaya't makikita po natin na kahit na po mga komunistang bansa, kahit na po mga mapanganib na mga bansa katulad ng mga ibang lugar ng Nigeria, ng Africa na sinusunog, pinapatay ang mga mangangaral at tagapagdala ng mabuting balita, ang Diyos ay nagpapadala. At talagang may nakatakdang mamatay sa tabak, pugutan ng ulo, o mamatay sa baril, mamatay sa iba't ibang mapapait na kamatayan, alang-alang sa mabuting balita na inibig po at tinanggap ng mga tao na maluwag sa kanilang kalooban na danasin ang mga ganong klase ng karanasan alang-alang sa mabuting balita, dahil alam nila na kapag ito ay ginawa nila at namatay sila dahil kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, ang Panginoon ay nangako na ang sino mang mag-alay ng buhay makakatagpo ng tunay na buhay, at sa pamamagitan po ng mga taong ito na suicide sa paglilingkod, ay matutupad ang nakaprapisi na ang mabuting balita ay ipapalaganap sa ibang mundo, sa iba't ibang panig ng mundo,
na katulad din ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:14 na ipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo, saka po darating yung wakas. So, sa panahon na ipinangangaral po ang salita ng Diyos, doon po isinasagawa ang tinatawag na harvest o pag-aani, na yung lahat ng mga tatanggap, magbabalik loob sa Panginoon, at mga tao na makakaranas ng paghahari ng Diyos, matatatakan ng Espiritu Santo, sila po yung mga naani o inani. At ang paraan ng pag-aani po ay pangangaral ng salita ng Diyos, na ito po'y katulad ng isang karit, sabi nga, katulad ng dubling talim na taba o espada na magkabila ang talim. Ito po ay para din hong karit na matalim, sapagkat ang karit po ay kailangan laging matalas para po mabilis na ipang-ani. Kaya po ang salita ng Diyos matalas, makapangyarihan po yan, at yung matitigas na puso, kapag po tinamaan ang salita ng Diyos, lumalambot po yan. Yung mga maruruming puso, kapag tinamaan ang salita ng Diyos, lilinis po yan. At yung mga gawa ng dyablo sa buhay ng tao, pag tinamaan ang salita ng Diyos, yan po ay maaalis, mawawala, dahil mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa anumang bagay sa mundong ito. Maging sa mga evil spirit at demon spirit, ang panlaban at espada natin na siyang karit din ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga mga iniibig kong mga tagapakinig, maging masigasig tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na kung kayo ay kabilang sa mga hinarbes ng Panginoon. At alam po ba ninyo, sa panahon ng pag-aani ay mayroon pong segregation. Ano pong segregation? Pagsiseparate. Bakit po? Dahil po may isang parable na binanggit ang ating Panginoon sa isang bahagi ng kasulatan dito po sa Mateo chapter 13, na kung saan po ay yung parable po patungkol po sa pag-aani, na mayroon pong ikinuwento ang Panginoon tungkol sa paghasik ng mabuting binhi, na yung mabuting binhi na inihasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga tagapaghasik ay ang mga manggagawa ng Panginoon. At dumating yung panahon na ang mga alagad ay nagtanong kung bakit daw mabuting binhi ang inihasik, bakit naman may mga damo na nagsitubo. Hindi ko na po babasahin, ikwento ko na lang po sa inyo, pero yan po ay matatagpuan sa Mateo 13, talatang 18 hanggang sa mga susunod na talata. At ang sabi ng mga alagad, aba di ba mabuting binhi ang aming inihasik? Aba saan ang galing ikaing ang mga masasamang damo o mapanirang damo? Sabi ng Panginoon, gawa yan ng kaaway. So galing daw po sa kaaway. Kaya nga ang mga alagad ay nagsabi, bunutin na lang namin kaya yung mga masasamang damo na yan. Sabi ng Panginoon, huwag, pabayaan ninyong tumubo ang trigo at ang masasamang damo. Pag iyan binunot ninyo, madadamay pa pati ang trigo. Kaya pabayaan nyo na lang tumubo yan, dahil may nakatakdang araw ng pag-aani, at sa araw ng pag-aani, ibubukod ang mapanirang damo doon sa trigo. Ang trigo ay dadalhin sa kamalig ng Panginoon, at ang mapanirang damo ay ilalagay doon sa sunugan. Okay, ang kunin na lang po natin ay ang verse 36 ng Mateo chapter 13. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa isang bahay, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, pakipaliwanag po sa amin ang talingaga tungkol sa masabang damo. Sumagot si Jesus, ang nag-ahasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Verse 38, ang bukid ay ang mundo. Okay, ang sanlibutan ito. At ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo, at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masamang damo, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel
at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan, maging ang dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at do'y iiyak sila, mangangalit ang kanilang ngipin. Ang matuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. So mga iniibig kong mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, maliwanag ang sinabi ng Panginoon na ang tagapaghasik ng mabuting binhi ay ang ating Panginoong Yesus at yung kanyang mga manggagawa, yun yung kasangkapan niya. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang bawat tumanggap na pangaralan nito, nanampalataya, sila yung tinatawag na trigo o mabuting trigo na pagdating ng araw, may harvest time, sila ay kukunin. Bagamat kasama sila dito sa mundong ito na nandito ang mapanirang damo, pero ang sabi ng Panginoon, nung ang mga alagad ay nagsabi, dapat ba namin bunutin yan? Hindi. Dahil may araw ng pag-aani, bahala na ang Diyos o ang kanyang mga angel na ihiwalay ang mga mapanirang damo doon sa mabuting trigo. So ang mapanirang damo daw po ay iyon po yung mga tao na kinakasangkapan ni Satanas o mga taong masasama, mga taong gumagawa ng katitisuran, mga taong nagiging dahilan ng pagka-Istanbul o pagkakasala ng kanyang kapwa. Ang sabi po sa bahagi ng kasulatang binasa natin, isi-separate sila. At kung paano daw yung damo ay sinusunog sa sunugan, ay gayon din daw po yung mga masasama o mga kampo ni Satanas, yung mga na inilantulad sa mapanirang damo, na ang tawag ko nga dyan, mga damonyo sa buhay ng Kristiyano. At yung mga damonyo na yan, hindi mo alam, nandyan sa bahay mo, nandyan sa kapitbahay mo, nandyan sa church nyo, o mga tao na nakakasalamuha natin na nagiging dahilan para tayo ma-Istanbul, para tayo magkasala, o para tayo ay manghina at bumagsak sa pananampalataya. Ang tawag po dyan ay mga damo. At darating daw yung araw, sila ay aanihin din. Kaya lang, hindi para doon sa lugar na inihanda ng Panginoon na kamalig ng Diyos na doon ilalagay yung trigo, kumakatawan sa mga anak ng Diyos. Kundi ang sabi po doon, aanihin din ang mga mapanirang damo, kaya lang dadalhin doon sa sunugan at doon sila susunugin. So, ano ang kaugnayan nito sa scripture po natin na binasa sa Revelation chapter 14? Ang sabi po doon, yung ang angel ay lumitaw din. Pagkatapos lumitaw ng anghel na tagapag-ani, dalawa yan na tagapag-ani. Tingnan po nating mabuti, para po makita ninyo ang katotohanan tungkol dito na sinasabi po, balikan po natin sa verse 15, at may isa pang anghel na lumabas mula sa templo na sumigaw na nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani, hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. So ito po, yun po, yung mga aanihin na tumutukoy sa mga anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hinog na ang anihin. Manalangin na magpadala ang Diyos ng maraming manggagawa dahil hinog na yung anihin. Ang tinutukoy po doon, yung mga tao na kailangang mapangaralan ng salita ng Diyos kasi ready na sila at inihanda na ng Diyos yung kamalig doon sa langit, yung tirahan natin. So ready na, ihanda na sila, anihin na sila, yun ang ibig sabihin. At nabanggit ko na kanina, kailangang mai-share ang gospel ni Lord, makatanggap sila sa Panginoon para sila po ay maani. Pero merong kasunod. Okay, ito yung sinasabi ko na pangalawang klase ng mga anghel o mga anghel na gagawa rin ng pag-aani. At mula sa altar ay lumabas din ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na rin. O ayan, hinog na rin daw yung ubas.
Kaya inani niya at inilagay doon sa malaking pisahan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod. Umagos mula sa pisaan ang dugo na bumaha ng 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim. So, nakakakilabot po ito, ano? At hindi po natin ito pwedeng i-interpret ng literal. Pero isang bagay ang sigurado ako, na yung mga ubas na aanihin na sabi, ito po, sabi diyan, ay pagkaani, dadalhin sa pisaan, na yung lugar na yun na pagdadalan sa kanila, ay siyang doon yung puot at parusa ng Diyos. So, ibig sabihin, may pag-aani rin palang magaganap, kaya lang, ito po ay mangyayari doon sa mga taong paparusahan ng Diyos. Ang ibig sabihin po, aanihin ng tao yung kasamaang ginawa nila sa pamamagitan ng parusang darating sa kanila. So, pag-aani pa rin, kaya lang parusa. Yung mga anak ng Diyos, aani sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, tatamasahin nila sa piling ng Panginoon. Pero yung mga anak ni Satanas, mga kampo ni Satanas, mga nadaya ni Satanas, natatakan ni Satanas, pag-aari ni Satanas, aani din sila. Kaya lang, ng puot ng Diyos. Yun, puot ng Diyos, matindi, no? At ang sabi po dito, katulad nila yung mga ubas na dinala doon sa pisaan, pinisa. At dito po ay mayroon pang binanggit na aagos ang napakaraming dugo. 300 kilometro, gaano kalayo iyon? 1 dipa ang taas. Huwag nating interpret na literal. Kundi ang kahulugan po nito ay isang madugong pangyayari na mangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Na isasagawa at isasakatuparan sa takdang panahon na itinakda ng Panginoon. Mayroong angel din na mamamahala dyan. At may dala ding karet. Ayan. Yung mga angel ng Panginoon na may dalang karet, sumasagisag sa salita ng Diyos para i-harvest ang mga tao na para sa Panginoon o para manirahan sa tahanang inihanda sa langit, yung nakalaan doon sa kamalig. Pero meron ding angel na bababa, may dala din siyang karet. Pero hindi po ito yung kumakatawan o sumisimbolize sa salita ng Diyos, kundi yung karet ni kamatayan. Ayan. Kaya nga pagdating ng mga Todos Los Santos, no? Aywan ko ba kung saan ang galing yung paniniwala na yan. Ay minsan may mga Kristiyano na pagdating ng tinatawag na pista ng mga patay, nakikiisa sila. Ay wala naman talaga pong pista ang mga patay, dahil patay na nga, hindi pwedeng magpiesta eh. Kalukuhan po yan eh. Ang piesta ginagawa ng buhay. Saka nung unang panahon, pag inaral po ninyo ang Biblia, ang pista po noon ay pista ng pag-aani, pista ng pag-aalaala sa pagbigay ng 10 utos, pista para sa kanilang kalayaan na nangyari doon galing sa Egypt. Yun yung mga pista noon na pinagdiriwang. So, yung pista ngayon, iba po sa pagdiriwang noon, sapagkat ang mga piyesta ngayon na ginagawa, pista po sa mga Diyos-Diyusan, pista sa mga patron, sa mga ribulto. Diyan sila nagpuprosesyon, diyan sila lumuluhod, diyan sila nanalangin, diyan sila nagpupunas-punas, diyan sila nagkakainan, kung ano-anong mga handaan. Dahil piyesta nga. Pero mayroong hindi magandang piyesta na ginawa ngayon na sineselebrate ng mga tao na wala din po sa Biblia, na hindi po nakaka-glorify sa Panginoon. Ano po yun? Yung pista ng mga patay. Na dyan sa pista ng mga patay, ang pangunahin po na images na ipinapakita dyan, aywan ko po kung nakakita na kayo, pero pangkaraniwan po yan eh.
yung nakasuot ng kapa na black, pagkatapos po hanggang po doon sa kanilang ulo may nakalagay po. Black po yan. At pagkatapos po, yung mukha, ang nakalagay po na maskara po ay bungo. At pagkatapos, may hawak na karit. Oh, ayun na po, yung karit. Sumasagisag saan? Kay kamatayan. Ayun. Sagisag ni kamatayan. Kaya nga po, pagka kayo nakakita ng isang image o picture na isang larawan na nakasuot ng itim, nakakapa siya, may saklob sa ulo na itim, pagkatapos yung mukha ay bungo at may hawak na karet, ang ibig sabihin yan, si kamatayan yan. Ngayon, aywan ko ba kung saan ang galing itong paniniwalang ito? Abay, siniselebrate ba naman? Nagkaroon ng pista si kamatayan. At may celebration para sa mga patay. At doon sa sitwasyon na yon, na mayroong selebrasyon para sa mga patay, ayan na po, nagsusuot ng kung ano-anong mga maskara pag panahon ng Halloween, yung tinatawag nilang Todos los Santos, yung mga pangit na mga anyo, yung magaganda, abay nagmumukhang mga pangit, yung mga mukhang santo, abay nagmumukhang mga demonyo. At nakakalungkot isipin na may mga Kristiyano nakikisakay. Kristiyano na ha? Nakikisakay sa selebrasyong pagano. Alam niyo ba kung sino ang napapapurihan at napaparangalan yan? Hindi naman Diyos. Bakit mayroon bang utos ang Diyos? Na isang araw sa isang taon, magsagawa kayo ng pista na sa araw na yan, isi-celebrate ninyo si kamatayan. Wow naman. Saan ang galing ang kalukuhan na yan? Siniselebrate si kamatayan? Tapos magsuot ng mga maskara? Maglagay ng mga kung ano-anong mga guhit-guhit dyan para magmukha kang halimaw? Sa Diyos ba yan? Abay, ang daming ganyan eh. Ang gaganda, ang gugwapo, pag nagsuot na ng mga maskara pagdating ng Halloween, abay, ang papangit na mga mukhang demonyo na. Gusto nyo yun? Tapos Kristiyano ka, nagpipraise the Lord ka, umaatid ka sa church, dala-dala ka ngayon ng maskara, magmukhang demonyo ka, at kuminsan pati yung mga bata, lagyan ng maskara. Alam po ninyo, ang promotor niyan si Satanas eh. Kailanman ay hindi pwedeng i-celebrate ng Kristiyano si kamatayan na may hawak na karet. Biblical, nandyan po. Darating talaga yung anghel ni kamatayan at kakaritin yung mga tao. At ang sabi po dito, babaha ang dugo ng napakaraming tao na babagsakan ng puot ng Diyos. Hindi dapat yun i-celebrate. Hindi yun dapat ipagdiwang, kundi dapat yung ikalungkot, lalo na ng mga taong mapaparusahan, lalo na ng mga taong babagsakan ng puot ng Diyos. Bakit po? Celebrate nyo ba si kamatayan? Yung mga tao ngayon, sobra po ang kabubuhan. Ginagawa po talagang tanga ng demonyo ang mga tao. Isipin po ninyo, nagsiselebrate sila, hindi nila naintindihan. Isipin po ninyo, nakikisakay-sakay sila. At ang malungkot niyan, may mga handaan pa. Dahil piyesta daw eh. Alam mo yung mga pinuno ng relihiyon na nagtataguyod at nagpapatupad niyan? Yan ay mayroong malaking pananagutan. At yan ay mga kasangkapan talaga ni Satanas. At sa araw ng puot ng Diyos, sila yung pangunahing dapat na tamaan at maparusahan. Kasi dapat pinipigil yan. Dapat hindi kinukonsinti yan kasi kademonyuhan yan eh. Aywan ko ba? Kaya itong mga, kunyari mga makadiyos na mga leader ng simbahan na sumusuporta sa pista ng mga patay, malaki ang pananagutan yan pagdating ng araw. Maniwala po kayo sa akin. Kayo sana ang mauna na karitin ni kamatayan at dalhin doon sa pisaan para
bagsakan ng matinding galit at puot ng Diyos. Tungkol sa bagay na ito, doon sa tinutukoy na babaha ng napakaraming dugo kapag bumaba na yung puot ng Diyos at pinabayaan na si kamatayan na sagasaan na o karitin na, anihin na ang mga tao na paparusahan at babagsakan ang puot ng Diyos. Ako po'y naniniwala, separate tayo doon. Hindi natin makikita yun. Mararanasan nila yung pero tayo iba. Kung paanong magkahiwalay ang damo, mapanirang damo sa trigo, gayon din ang mangyayari. Ang mga Kristiyano ay hiwalay doon sa mga tao na nasa ilalim ng impluensya ng diablo. Kaya kung Kristiyano ka, huwag kang magmaska-maskara ha. Kung Kristiyano ka, huwag kang magsire-celebrate ng pista ng patay ha. Huwag kang maglagay-lagay ng mga adorno dyan, mga dekorasyon dyan sa bahay na ikaw nakikisa sa Halloween at nakikiselebrate ka. Sa demonyo yan. Selebrasyong pagano yan. Kailanman hindi yan iniutos ng Diyos. Ay, kung gusto mo, di bahala ka, gawin mo. Kaya lang, pagdating ng anihan, hindi ka kasama sa dadalhin doon sa kamalig ng Diyos. Aanihin ka din, pero dadalhin ka sa pisaan. Katulad ng binasa natin dito, para maranasan mo ang matinding galit at puot ng Diyos. Ngayon, bakit madugo? Ito po sinasabi kasi babaha ng dugo eh. Bakit madugo yung harvest time sa mga masasama at sa mga taong babagsakan ng puot ng Diyos? At paano po mangyayari ang madugong sitwasyon na ito? Ayon, ipinaliwanag ko po sa inyo doon sa 4 na kabayo na lumitaw. Yung kabayong puti, symbolize kay Antichrist. Yung kabayong pula, sumasagisag sa digmaan. Kabayong itim, sumasagisag po sa mararanasang matinding kahirapan, magtaghirap. Kabayong maputla, sumasagisag kay kamatayan. Ayan. Yun pong binanggit na yun, dahil isa lang naman ang sumulat dito eh. Iyon po ay maliwanag na naka-attach po, lalo na po yung kabayong maputla do sa Revelation chapter 6 na pinakita kay Juan. Maliwanag po na yun ay kaugnay po dito. Yung si kamatayan na magkakaroon, sabi diyan, sa pamagitan ng tabak, salot. At siyempre, nandun din po yung digmaan. Sapagkat yung kamatayan, darating sa tao, kasama na po diyan ang digmaan, ang tagutom, at nandun pa po ang mga salot. Ayan. Yan ay puot ng Diyos. Kapag dumating na yan, ang ibig sabihin yan, inaani na ng tao yung kasama nila. Yung puot ng Diyos darating, harvest time, pero aanihin nyo yung masama at kayo na mga masasama, aanihin din o kukunin para dalhin sa kaparusahang walang hanggan. Yan yung nakakatakot. Lalo na po yung mga matatatakan at magpapasakop po sa gobyerno ng Antichrist. So, maliwanag po ang mga digmaan, ang mga salot, ang mga kagutom. Ito po yung puot ng Diyos na ipaparana sa mga tao. Na pag nababanggit po natin yung tungkol sa digmaan. At nasabi ko po sa ibang mga live streaming ko na tayo ay nalalapit na humarap sa ikatlong digmaang pandaigdig. At yan ay hindi kayang pasubalian. Matutupad yan ayon sa itinakdang panahon. At marami po ang mahaharbis ni kamatayan dyan. Dyan po babaha yung napakaraming dugo. Maraming ihaharbis dyan si kamatayan. Pero salamat naman sa Diyos, bago dumating yan, nag-harvest naman po ang mga angel ng Panginoon kasama ang mga manggagawa nung mga dadalhin sa langit, sa kamalig ng Diyos. Pero itong pag-harvest ni kamatayan, sa pamamagitan ng mga digmaan, tagutom at salot,
Ako po'y naniniwala, hindi po lalayo sa panahon nating ito. Iyan po ay nakaamba na. Kaya nga po, kahapon po, napakinggan ko sa isang news at patutunganan ninyo yan. Tingnan din po ninyo. Si President Trump ay tahasan ng nagsalita na pinuputol na niya ang anumang kaugnayan sa China. At siya mismo ay nagsasabi na ang paglaganap ng coronavirus ay nagmula sa China at kagagawa ng China. At mapakaraming mga namatay. At yun yung sinasabi ko, na hindi pwedeng magsawalang kibo ang mga kilalang mga leader ng iba't ibang bansa sa nangyayaring ito. Sa pagkakaroon ng tinatawag na, sabi nila pandemic, pero ang tawag dito ay plandemic. Dito sa naranasang matinding krisis, pagbagsak ng economy sa iba't ibang panig ng mundo, marami na po ang nakakaranas ng kahirapan. Ang mga mahirap na bansa, lalong naghihirap. Yung mga dating nakakaranas na ng kagutom sa lugar ng Afrika, lalong nagugutom. Maging sa iba't ibang lugar ng ating bansa at iba pang panig ng mundo. Mga dating magaganda ang katayuan ng mga OFW, ngayon nangangalkal na ng basura para kumain lang sila. Nakakalungkot isipin po na may mga nakakaranas ng matinding kahirapan, lalo na sa panahon ng lockdown, nagkakasakit, hindi makapagpagamot, hindi makapagpa-ospital. So, iba-iba ang masasalimuot na pinagdaraanan ng tao. Pero ang mas grabe dito, kapag po nagkaisa uli ang mga bansa para magkaroon ng ika-8 digmaang pandaigdig, dito matutupad na babaha ang maraming dugo. At hindi naman po pwedeng baliin at pabulaanan ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat yan ay ipinanukala at ipinahayag kayuan, hindi pwede yang hindi matupad. Matutupad yan. At katulad ng sinabi ko sa mga nakaraang pangaral ko sa aking mga live streaming, hindi yan lalayo sa panahon natin. Sapagkat ang sinulat po ang mga propesiyang ito, magda2,000 taon na ang nakalilipas. Kaya hindi malayo na ito yung katuparan. Bukod sa ito talaga yung last days. Ika-7,000 taon sa kasaysayan ng tao, ika-7 araw sa Diyos, na kung saan ang Diyos ay magpapahinga na sa konsumisyon dito sa mundo. Kaya nga, irarapture na yung mga anak niya. Aanihin na yan, dadalhin na doon sa kamalig. Yung mga tunay na trigo, mga mabuting bini, tumanggap ng mabuting bini, dadalhin na po yan doon sa kamalig ng Diyos. Yung inihanda niya, natirahan doon sa langit. Pero yung mga tao na hindi tumanggap ng mabuting balita, yung mga taong matitigas ang ulo, mga taong matitigas ang puso, mga taong walang pananampalataya, aanihin din sila. Pero aanihin sila ni kamatayan. Babaha ang kanilang dugo. At aani sila ayon sa kasamaang ginawa nila. Ang sabi diyan, tatanggapin nila ang puot ng Diyos. Kaya ito po yung nakakakilabot. Kaya nga sa harvest time, kung ikaw ay manggagawa, huwag kang tutulog-tulog. Magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon, sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng pagpapagal natin para sa Diyos. 1 Corinthians 15:58. Huwag sa oras ng anihan na tayo ay tutulog-tulog, dahil galit ang Diyos sa mga manggagawang tamad. Baka sa halip na ikaw ay makasama doon sa lugar na inihanda niya, dahil sa katamaran mo, isama ka sa babagsakan ng puot. Hindi ka aani ng buhay na walang hanggan. Ang aanihin mo ay kaparusahang walang hanggan, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos. Kaya nga, patuloy ang paalaala ng inyong lingkod sa pamagitan ng programang ito. Ikaw na nakikinig sa live streaming sa Facebook, at ikaw na makakapanood at makakapakinig nito sa YouTube, sapagkat ito po ay ida-download natin sa YouTube, sa ating YouTube channel na Rodrigo Bacos. Masusundan po ninyo ito. At sa mga relatives ninyo na may mga internet, nasa ibang mga bansa, pwede na po ninyong sabihin sa kanila, buksan nyo ang YouTube ni Evangelist Rodrigo Bacos at mapapanood nyo
ang maraming magagandang pangaral, babala at paalaala. Suportahan niyo po ako, mag-subscribe po kayo sa YouTube. At kung ano pa ang suporta na kaya ninyong itulong sa inyong lingkod para po patuloy nating magampanan ang gawaing ito, ay bukas po kami sa pagtanggap. Lalo na po at nasa mga sitwasyon po tayo ng paghahanda. At nais ko pong ipaalam sa inyo bago po ako magtapos, maaring ngayong magkakatapusan po ay babalik na po ako ng probinsya. Kasama po ang aking pamilya dito, pero ang misis ko po may iwan at matutuloy po ang kanyang medication po at operation po sa PGH. Pero yung isa kong anak na pastor, si Pastor Mark, ang siya pong mag-aasikaso sa aking asawa. Pero babalik din po ako. Kailangan ko lang pong ihatid ang aking anak at manugang at nanay ko po, apo ko, ihatid ko po sa probinsya. At sisikapin ko po na pag-uwi ko po doon ay maipagpatuloy pa rin ang live. Kaya ako po ay nananalangin ng probisyon ng Panginoon na kami po ay sa gawa po ng live streaming doon. Dahil mahina po ang signal, kailangan po namin ng tinatawag nating backup o yung tinatawag nating booster na makakatulong para po pumick up ng signal at makapag-live streaming po tayo kahit nandun po ako sa island. Kasi po sa aking pagkaalam ay 14 days po ako doon na kami mag-quarantine, i-quarantine at hindi po agad ako makapunta dito sa Manila at ipanalangin nyo na maituloy natin ang live streaming na ito para patuloy na madala ang mabuting balita bilang paraan na ang tao po ma-harvest madala sa Diyos. Dapat wag po itong mahadlangan, kundi ito po ay tuloy-tuloy na patuloy na mapalakas, mapatatag ang buhay pananampalataya ng lahat ng mananampalataya, especially kayo na mga tagapakinig at taga-subaybay ko sa programang Daily Bread. So, sa mga relatives ninyo na kailangang makasubscribe at makapanood ng ating ginagawang live streaming at pwede po ninyong i-review kung may mga hindi po kayo napanood, sundan po ninyo, pwede rin po sa aking mismong Facebook account, i-open nyo lang po ang aking wall FB, magkakasunod po na nakalagay doon lahat ng aking live at mas maganda po kung buksan po ninyo ang YouTube, mag-subscribe po kayo sapagkat nandun na po, inilalagay na po natin sa atin pong YouTube yung atin pong mga live streaming at pangangaral. So patuloy po natin itong gawin, tayo po kasi ay magkakatuwang, magkakatulong mga gumagawa para po sa pag-harvest. Tayo po'y manggagawa, ha? Magkakatuwang, magkakatulong, sama-sama po tayo para po sa pag-harvest ng mga tao na dadalhin sa kaharian ng Diyos. Yung mga taong gumagawa ng masama, patuloy na gumagawa ng masama, nagpapasakop sa impluwensya ng Antichrist, nagpapakontrol sa demonyo, sila naman po ay katulong sa pag-harvest sa mga taong babagsakan ng puot ng Diyos at sa mga taong paparusahan sa impyerno. So tayo ay para sa tagapag-ani pero papunta sa kaharian ng Panginoon. Tagapag-ani ng Diyos, manggagawa ng Diyos para po sa mga mabuting trigo o binhi na dadalhin sa kamalig ng Panginoon. Yung mga masasamang tao, mga nagpasakop kay Antichrist, magpapatatak kay Antichrist, yung mga tao na ayaw tumanggap sa mabuting balita, matitigas ang ulo, matitigas ang puso, mga tao na hindi nanampalataya sa Panginoon, sila naman po yung mga kasangkapan sa pag-harvest para po dalahin ang tao doon sa pisaan na itinulad sila sa ubas na inani, dinala sa pisaan, pinisa sa pamamagitan ng puot ng Diyos na nakalaang iparana sa kanila. Okay? Kaya nga, magkapit-bisig tayo, magtulungan, magsuportahan, magmalasakitan, magpanalanginan po tayo para po ang gawain ito ay patuloy nating maitaguyod para marami parang ma-harvest para sa kaharian ng Diyos. Ipanalangin po ninyo ako,
Panalangin nyo din po ang aking asawa, na nawa po ay mapagtagumpayan niya po itong kanyang pinagdadaanan, at anuman ang kalooban ng Diyos, iyon po ang masunod. So, muli, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa atin pong programang ito na Bread of Life, at ang salita ng Diyos na ating pinagsaluhan ngayon ay patungkol sa dalawang uri ng pag-aani, ang pag-aani ng mga angel kasama ang mga manggagawa ng Panginoon, para yung mga anak ng Diyos, mga mananampalataya at magigipang mananampalataya ay maihanda para po sila ay madala sa kamalig ng Diyos doon sa langit, sa tahanang inihanda niya, na palagi ang tirahan ng mga anak ng Diyos, ng mga mananampalataya, ng mga masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kasama na ikaw doon, tayong mga nagmamahal kay Lord, mga nagmamahal sa gawain ni Lord. At yung mga paparusahan sa impyerno, ay nagtatrabaho din. Yung mga alipuris ni Satanas, kasama na mga demonic spirit, mga evil spirit, mga mandarayang espiritu, para naman sila ay mag-harvest din. At magdadala rin sila. Sabi nga, kaunting panahon na lang yung nalalabi kay Satanas, kaya babalingan niya yung mga tao. Lahat ng tao na walang pananampalataya, wala kay Lord, ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, mga taong hindi natatakan, i-harvest din sila. Para dalhin doon sa lugar na tatamasahin nila ang parusa at puot ng Diyos. Pero hindi ka kabilang doon, hindi tayo kabilang doon, tinawag tayo ng Diyos hindi para parusahan, kundi para iligtas. Kaya nga kaibigan, kapatid ko minamahal, kung may mga relatives ka, may mga alam ka, may mga tao ka na gusto mong madala sa paanan ng Panginoon, ilapit po natin sila. O ikaw, kung hindi mo pa sigurado na ikaw ay kabilang sa i-harvest para tumira doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan sa iyo. Hindi malayo ang Diyos. Sinlapit lang siya ng taimtim na pananalangin na may pagpapakumbaba. Panalangin na may pagsisisi. Maaabot mo na ang Panginoon. Makakasama ka na doon sa mga mabubuting binhi. Doon sa mga trigo ng Panginoon na aanihin para dalhin sa langit. Gusto mo ba yan? Simple lang ang dapat gawin. Una, pagkilalang tayo makasalanan. Pangalawa, kailangan makaabot tayo sa totoong pagsisisi. Pangatlo, manampalataya tayo sa isang tagapagligtas na namatay dun sa krus, na umako ng ating kasalanan, na tumubo sa ating kasalanan. Walang iba kung hindi ang Panginoon Jesucristo. At pang-apat, buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kasunod noon, ang Espiritu Santo ay papasok at maghahari sa iyo at mamumuhay na kasama mo. At gagabayan ka niya sa matuwid na landas hanggang kamtan mo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Sa hindi pa nakakatiyak, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sabayan mo ako sa panalangin ito at gawin mong taimtim, maging nasa bahay ka o nasa ang lugar ka. Lumapit tayo kay Lord para po sa assurance ng ating kaligtasan. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po kami nanalangin sa iyo. Nagpapasalamat kami sa mabuting balita at sa mensaheng aming narinig at natanggap sa pamagitan ng live streaming na ito at ng YouTube. Lord, we thank you, we glorify your name, Lord. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Panginoong Jesus, tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng aking kasalanan at karumihan ay isinusuko ko na sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin po ninyo ang aking buong pagkatao. Gawin mo akong karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras na ito, inihiling ko ang Espiritu Santo pumasok sa akin, maghari sa akin, at patnubayan ako sa matuwid na landas hanggang kamtan ko ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa kaligtasan na ginawa ni Jesus doon sa krus, na kaming mga makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa na magkamit ng langit na bayan at ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na kabilang ako sa iyong inani para dalhin sa iyong kamalig. Salamat, purihin ka. Sa pangalan ni Jesucristong tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Ngayon, anuman ang inyong mga prayer request at pangangailangan na gustong ilapit sa Diyos,
Sama-sama po tayong lalapit at mananalangin. So, isasama po natin ang ilang mga special request. Sister Ana po ay mayroong kapatid na nasa abroad ngayon. Ito ay sa parte ng Middle East. Ano man ang sakit ni Dudoy, ilapit po natin sa Panginoon. Sama-sama po tayo, lahat ng mga mananampalataya, mga kamanggagawa. Kayo na taga-subaybay sa programang ito, samahan po ninyo ako sa panalangin. Sapagkat ang nagkakaisang panalangin ay makapangyarihan. At hingin natin ang pabor at awa ng Diyos sa kapatid ni Sister Ana Gonzales na si Dudoy, na mayroon po siyang matinding sakit ngayon. I think isa sa mga internal organ niya ay medyo nagkaroon ng diferensya, na iyon ang dahilan hindi na po halos siya makakilos. At sa panahon po ng lockdown, ang hirap pong magpa-ospital, ang hirap po ng taong asahan mo na pwedeng tumulong sa iyo, lalo na po sa abroad. Naranasan ko po magkasakit sa Canada, ang hirap po mag-isa ka gagawa ng paraan. Kung kailangan mo ng mainit na tubig, kung anong kailangan mo, kahit hirap ka na, gagapang ka para ikaw ang mag-asikaso sa sarili mo. Ganyan po kahirap ang buhay ng mga OFW. So ipanalangin po natin ang iba pa nating mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan natin na mga OFW na nasa abroad, na nakaranas ng lockdown, na wala ng trabaho, hindi sumusweldo, hindi makauwi dahil sa lockdown, dahil walang masakyan, tapos walang pera, at nakakaranas pa sila ng pang-aapi ng kanilang mga amo o ng mga ibang lahi. Ang iba po ay pinagsasamantalahan, ang iba po ay kung ano-ano pong mga hindi magaganda ang ginagawa sa kanila. So ipanalangin po natin sila. At ipanalangin din po natin ang iba pang mga pangangailangan ng bawat isa, lalo na po yung mga may sakit at nadadapuan ang coronavirus. Magkaisa po tayo at dumulog sa Diyos, hingin natin ang habag at awa ng Panginoon para po sila ay sakluluhan at gumawa ang Diyos ng kaparaanan para sila po ay matulungan at kung may sakit, maranasan nila ang kagalingan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Pagpaumanhinan mo kami't patawarin sa aming mga pagkukulang at anuman ang mga dahilan na hindi makarating ang panalangin namin sa iyo. Lord, gibain mo ito, pawiin mo ito, at walang maging hadlang para ang panalangin namin ay hindi lumagos sa luklukan ng iyong awa. Narito, Panginoon, ang isang prayer request para kay Dudoy, Panginoon, na kapatid ni Sister Ana Gonzales. Lord, ang iyong habag, ang iyo pong pagkalinga ay ipadama po ninyo sa aming kaibigan at kapatid na ito, Panginoon. Lalo na sa panahon na napakahirap ng medication, ng pagpapagamot doon sa lugar na kanyang kinalalagyan. Ikaw ang nagsabi, Exodo 15:26, ikaw ang aming manggagamot, Panginoon. Kaya nga, namamanhik kami, nagpapakumbaba kami at nananalangin ng buong puso. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hipuin po ninyo si Dudoy, anuman yung sakit niya sa loob ng kanyang katawan, komplikasyon man ito sa atay o sa alinmang internal organ niya na mayroong diferensya. Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang nakakaalam nito. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng miracle healing in Jesus' name, na matanggap ni Dudoy, na gumaling ang sakit niya, makauwi siya sa pamilya niya, na malusog, malakas, at maligtas siya sa anumang kapahamakan doon sa abroad. Lord, in the name of Jesus, magpadala nawa kayo ng anghel, magsugo nawa kayo ng anghel, gumamit nawa kayo ng tao, para po si Dudoy ay pagmalasakitan at tulungan, hanggang sa siya ay makauwi dito sa kanyang pamilya. At dalangin namin ang iyong habag. I-extend mo, Diyos. Ang grasya mo, Diyos, ay pasaganain mo sa buhay po ni Dudoy upang siya, Panginoon, ay makauwi na ligtas sa kanyang pamilya. At umaasa kami sa iyong himala. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng kagalingan
sa buhay ni Dudoy. Hallelujah! 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 At kayo din, Panginoon, ang prayer request ng iba kong tagapakinig. Para po sa mga kaanak nila, kapamilya nila, o sila mismo na mayroong sakit. Maghimala po kayo na maranasan po nila ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive your healing mula ulo hanggang talampakan. Anumang sakit yan, sa ulo, sa puso, sa mata, sa tainga, sa bituka, sakit sa baga, sakit sa paa, sa kamay, sakit sa balat, lahat ng uri ng sakit, maging ito man ay cancer mula ulo hanggang talampakan. Pinapawalang bisa namin ang lahat ng sakit na ito sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Sa pamagitan ng kanyang mga latay na natamo, ay dinala ng biyak ang lahat ng mga sakit na ito. Kaya ito'y wala ng kapangyarihan sa aming katawan. Inaalsa namin ito ng karapatan sa aming katawang lupa. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng himala ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At gayon din, Panginoon, ang iba pang mga pangangailangan at prayer request, maaaring ito ay sa kanilang mga relatives at kapamilya na nais nilang makaranas ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng kagalingan sa bawat prayer request ng aking mga tagapakinig. At gayon din, mga problema sa pamilya, kahirapan, kawalan ng pera, at iba't iba pang mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, problema sa hanap buhay, sa trabaho. Ama, sa pangalan ni Jesus, nanalangin po kami na ang provision mo ay iparanas po ninyo sa bawat isa upang matugunan ang bawat pangailangan at malutas ang lahat ng problema na dinadala ng bawat isa sa amin. Nanampalataya kami na sa iyo, Panginoon, walang problema na walang kalutasan at walang pangangailangan na hindi mo kayang solusyonan. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang lahat sa aming buhay. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga tagapakinig. Ano man ang pangangailangan nila, na ito po ay matugunan at sa iyong mahimalang kaparaanan ay malutas ang lahat ng mga problemang dinadala namin. At maipapatutuo namin na ikaw ay buhay at makapangyarihan. You are the same, yesterday, today, and forever. Naghihimala ka noon sa mga patriarka, sa mga propeta mo, sa mga taong pinili mo, sa mga apostoles, sa mga mananampalataya sa unang kapanahon hanggang sa panahon ito, ikaw pa rin ang Diyos na iaasahan namin na maghihimala sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, pinasasalamatan namin na kami binilang mo sa iyong mga anak, kabilang sa iyong mga iniligtas, at kabilang sa iyong pinaghaharian. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon at tagapagligtas, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, mahal kong tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito ng Bread of Life. Muli po, bukas ng umaga, magsama-sama tayong muli, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At muli, inuulit ko, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel at tangkilikin po natin ang programang ito at i-share po natin sa lahat ng ating mga kaibigan at mga relatives ang ating YouTube channel, Rodrigo Bacos. Type nyo lang po at ako po'y naniwala, mapagpapala tayo at mapagpapala din ang inyong mga relatives, ang inyong mga kaibigan sa pamagitan ng kanilang panunood sa ating isinasagawang live streaming. Purihin ang Diyos, to God be the glory, at muli, magandang umaga po sa inyong lahat, ang inyong lingkod, dahil kay Kristo, Evangelist Rodrigo Bacos.